So ang topic guys, ano? Badonash? Patutunayan ko na satanista si William Branham. Oh, ibig sabihin na alagad ng mga sumasamba sa demonyo, satanista, no? Satanist, yan pong ibig sabihin na satanist. Kaso tanong lalaban ba yan? Parang hindi naman bro. Hindi daw Lalaban yan, matapang yan. Lalaban siya bro lalaban siya, sabi niya. So yun ang patutunayan natin bro si William Branham ay alaga ng mga demonyo. Yan, William Branham, yan pala yung paborito mong paksa, yung founder, yung puno nyo no? So sige bro. Paborito ko naman lahat ng paksa Wala naman ako Basta po beneficial. Okay lang yun. Paborito ko lahat yun. Alright. Yan Uncle. Salamat Uncle. So, nasend mo na? Mag-loading pa yung cellphone ko. Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapakan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during confusion. Number 11. Respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12. Ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13. No showdowns. Back to you, Admin Nash. So meron kang 10 minutes bro. Ilalagay ko na yung 10 minutes mo dito, no? So, orasan na kita dito sa cellphone ko. 10 minutes, you may start, brother. Uncle. So ito so, pinapakita ko dito logo ng Freemason, Freemason. At ito babasahin ko Freemason meaning. This is according to Max Heindel na isang author and 33-degree Freemason, Sabi dito ni Max Heindel, the contour is just ahead of the watery sign Scorpio, a warning that who try to reach the prerogative as Fremesen, So Fremesen. Nang ibig sabihin, a son of fire and light, will surely the sting of the Scorpio. When you say sting of Scorpio, yan yung Scorpio according sa panahon, merong myth, sa panahon ng medieval period or before Christ na merong Scorpio, na kapag natuklaw ka ng Scorpio na yun, magkukorting labi, At makikita ka sa disyerto kasi sa disyerto yung Scorpio na yun, Na kapag natuklaw ka nun, nagkukorting labi yung tuklaw sa'yo ng Scorpio, At yun yung nagiging sanhi ng pagkamatay mo. At pag nakita nila, according to the myth, since courting lips yun, yung kagat na yun, tinatawag siyang kiss of death, According din sa teachings nila, nang ginawa ni Judas kay Jesus Christ, is to give him a kiss of death, So, eto siya bro, Scorpio will goad, him onward upon the path where men become wise as serpent. Yan. So, yung Fremesen,
Na ang ibig sabihin, no, Freemason, no, coming from the Freemason itself, ang ibig sabihin, son of fire and light. Ibig sabihin, in short, Luciferian. No? So first Freemason, no, nag-establish ng Amerika ay si George Washington, no? And this is the logo and this is the sign, symbol, no? Apron, then symbols, no? And this is Baphomet, no? That was created by Eliphas Levi. No, according to Eliphas Levi, no? Si Eliphas Levi is isang former Catholic, no? Na nag-resign as a Catholic. May oras ba tayo, bro? Para nakikita ko yung time Yes, ko. bro. Meron. Nag-oras ako sa isang cellphone ko, bro. Sabi mo sa akin kung ano oras na, bro, ah. Alright. Meron ka nang na-consume na 2 minutes, bro. Tuloy lang. So, Sabihan so, lang kita. okay. Ayan, si Eliphas Levi, no? Siya yung gumawa niyan, no? I think, hindi to alam ni, Chong Coila, no? So, si George Washington, ito po yung sign na ginawa ni George Washington, na equivalent to the sign Medyo blurred na lang, bro. ginawa Contact ni- yung mo presentation. Ayan, yung ginawa niyang sign, no? Sign Yan, okay na. symbol Tuloy. ni George Washington as a Freemason, no? So, ito siya. So, ayan. So, an American Illuminati. Yan, mga Illuminati. So, in-explain ko lang, no? So, America, no, according to pala nito, si Manly P. Hole, no? Na isang Freemason o 33-degree Grandmaster Freemason, no? Na author na tinatawag na The Secret Teachings of All Ages. According sa kanya, no, yung America is a plant serpent, no? Kaya nga mahilig sa serpent seed yung teaching ni Branham, no? Ayan. So patungkol sa serpent laging teachings nila, no? So si Pike, titingnan natin si Albert Pike, no? He's one of the pillar, no, na tinatawag ng Ku Klux Klan and Freemasonry, and he is a 33-degree. This is Albert Pike, no? Kasama niya si Giuseppe Mazzini, no? Para sa kalaman niyo, ha, si Giuseppe Mazzini, itong taong to, no, sa kanya yung acronym na mafia, no? Ayan, young Italian, basahin natin, organization took an almost impossible goal of overpowering the monarchy of the Pope. So kinakalaban niya ang Pope, no? So thus involved the Costa Nostra, better known as the Mafia. The name was an acronym for Mazzini Otto Revisa Forti, no, nang ibig sabihin Mafia, Incendi e Atatini. Yan. So yan po ibig sabihin ng Mafia, galing sa pangalan ni Mazzini. Nakasama niya si Albert Pike na nagtayo ng pinakamataas na rite sa Freemasonry. Yun yung tinatawag na Palladium Rite, no? So yan po sila, no? At ang mga tao ni Albert Pike, yun po ay yung mga Ku Klux Klan. So sino naman yung Ku Klux Klan? Punta naman natin, no? The Ku Klux Klan, no, is an American white supremacist hate group, no? A domestic terroristic organization. The group was organized by William Joseph Simon as a fraternal order based upon fundamentalist Christian theology, anti-Semitic, and anti-Catholic views. Talagang kalaban ng KKK ang Catholic, ha? And affirms it stands against interracial marriage. Ibig sabihin, against sila sa pagkakasal o pagsasama ng magkaibang lahi, no? Ayan. Roy E. Davis was an official spokesperson for the group during this time, no, in Georgia,
William D. Upshaw defended both the group and Simon in Washington, during which time it was learned, no, that Upshaw as a member. Ito. Throughout his ministry, William Branham, eto na, no, continue to have close ties with high-ranking members of the Ku Klux Klan. Ayan. And was recorded making statements closely aligned with Klan agenda during civil rights movement in the United States. Branham spoke strongly against the leaders such as Martin Luther King, no, and President John F. Kennedy, who posed the greatest threat to the movement. Galit pala talaga si ano, no? Last 5 minutes, bro. Ayan, salamat. Branham also spoke strongly against those popular in the entertainment industry such as Lucille Ball and Elvis Presley, who participated in themes advising civil rights, no, and interracial marriage. So, ayaw niya nag-aasawa. Pagbabawal mag-asawa, yan ay nakalagay sa unang Timoteo 4:1-3. Sila yung mga demonyo, no, na nagbabawal mag-asawa. Ayan, no? Branham was affiliate with high-ranking members of the Second Klan, which is the Ku Klux Klan, which started in Georgia in 1915. The Second Klan grew after 1920s and flourished nation in the early and mid 1920s, especially Branham's home state state of Indiana. The Second Klan took a strong stance against alcohol, interracial marriage, and Catholicism, of all which were themselves used throughout Branham's ministry. So talagang may si Branham, pangalan nito yung racist. Napaka-racist, no? Dapat puti lang, no? Hindi ka pwede mag-asawa ng Asian, hindi ka pwede mag-asawa ng African, no? Hindi ka pwede mag-asawa ng mga iba pang lahi, no? Arabian, bawal, no? Yan ang sabi ng Diyos, no? Ang Diyos walang tinatangi, no? Kaya dito makikita natin yung kanilang founder, no? Ang kanilang founder, hindi po yan sa Diyos. So tutuloy natin, no? Since ano ba yung ginagawa nila, no? Against sila sa against sila sa peace, no? Anong ginagawa ng mga Masons? Kagaya nila Branham, 'di ba? Dahil siya tuta ng Mason, they are creating war. Kaya nga they don't like yung interracial marriage, no? Yung pagsasama ng mga race, no? Dahil napaka-racist ni Branham, no? So ito, pakita ko lang yung ibang yan. So since si John F. Kennedy is against, no, he is a president na against sa practice ng mga Ku Klux Klan and ng mga Masons, no, dahil under naman ng Masons yan. Ang ginawa kay John F. Kennedy, he was assassinated, no? Pinatay yung presidente. So yan yung masakit, no? So nagpapatay sila ng presidente, no? Para saan? No? Dahil may mga rituals na may mga binubunyag si John F. Kennedy na hindi gustong isiwalat ng mga Masons at ng mga Ku Klux Klan. Ano ba to? So makikita mo yun dito, no? Kay Leo Taxil, no? Page 267, The Shadow of Solomon, na ginawa ni Lawrence Gardner, no? Ang sabi dito, he plays on the subject. Taxil decided to tap into this with invention of Masonic rite that That's 1 minute, bro. Palladism. He introduced, no, in 1891 book entitled There Are Women in Freemasonry, no, claim. Ito maganda, no? Meron silang tinatawag na sex ritual. Yan sa Masonry. Yan. Na dapat
Sila lang din at hindi pwede ibang race. Hindi pwede ibang lahi. No? So yan yung pinopromote nila William Branham. Diba? Yan ang pinopromote nila. Nakita nyo guys? So ito po yun, no? At yan po mga pinopromote ni William Branham. So sige, open na ako for the questions. Sakto lang bro, meron ka pang 10 seconds. Sige. Okay, Open paki-elaborate for nga question na ako. Paki-elaborate nga yung ulit yung topic bro para susulat. Patutunayan ko bro na si William Branham sa demonyo yan. Alright. So Brother Chong Koyla, pwede ka nang magtanong bro. Teka, reset ko muna yung timer. 10 minutes bro. Pag may objection, i-pause yung time para hindi masayang yung oras. Brother Chong, ready ka na? Brother Chong, are you there? Mag-open ka ng mic. Yan. Pa-mute pala. Sound check ka nga muna bro. Sound check. Okay na po. Alright, dinig ka. Lakasan mo lang ng konti yung boss mo bro. At least ilapit mo lang yun. Okay bro, 10 minutes. You may start bro. Pwede ka nang magtanong. Una pong tanong ko po. Ganito. Regarding doon sa research mo, wala naman akong wala naman akong tutol doon. Kasi, narinig ko yon at na-research ko naman po yon at makita mo talaga. Pero ganito lang ang tanong ko. Mayroon po ba kayong ebidensya or statements na sinabi ni William Branham na ayaw ko ng mga item? Bro, no At need meron- mong sabihin bro. Ganito bro. The mere fact, Sige. ito yung bro, the mere fact na Ano sumapa, bro? anti-racist, Sige, tuloy. anti-race ka bro, no? Hindi ka pumapayag sa pagkakasal ng ibang lahi, no? Technically you're a racist. No? And according sa Ku Klux Klan bro, no, kapag binasa mong history niyan, ayaw nila ng mga itim bro. At especially ayaw nila ng mga ibang lahi. At doon naka-incline si William Branham. You don't have to read the stop. Just look at the color red and you're gonna stop bro. That Next is the question. color coding. Next question. Sige. Next question po. Alam nyo po ba na ilang party doon sa Africa ginawang Diyos si William Branham? Oh bro, dahil yun yung mga taong nautunyo after ni William Branham. 'Di ba? Nautunyo na yun eh. Kung alam lang nila yung history na ayaw ni William Branham sa kanila, hindi papayag yung mga African na yan. 'Di ba? Kasi hindi naman sila nakapag-aral bro eh. Kawawa yung mga African bro. Next question. Next question. Sige po. Ano pong klaseng panguuto ang ginawa ni William Branham doon sa Africa, kung alam nyo lang po? Syempre, nagpakilala kayong sugo, nagpakilala kayong messenger or angel. Actually, that is synonyms, no? Pero ayon dito sa 2 Korinto, no? Sabi dito, no? And no wonder, for even Satan disguised himself as an angel of light. Ayan nga ang panguuto nyo, bro. Di ba? Next question. Satanic kayo eh. Masonic yan eh. Sige po. Alam nyo po ba na-research nyo rin po ba? Or agree ka ba na merong maraming gumaling doon sa Africa through William Branham po? Bro, kasi may lumapit kay Kristo. Sabi kay Kristo, kami man, no, ay nagpapagaling, no? Nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan mo. Ano sabi ni Kristo? Lumayo kayo sa akin, mga mapanggawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakikilala. And nakalagay dito sa 2 Korinto, and no wonder, no, even Satan disguised himself as an angel of light. Next question. Okay po. So, kasi na-research nyo po lahat ng mga kailangan yung i-research po para po masira si William Branham. Actually, Bro. Ang trabaho mo muna sa ngayon, bro, magtanong ka lang muna, wag ka munang
unnecessary remarks or statement Sige po. against dun sa kausap mo. Mamaya yan bro, sa time mo. May time ka dyan, 10 minutes yung ang haba nun. Sa ngayon bro, kailangan mo magtanong. Nakaka 4 Sige, minutes sige. ka na bro. Tanong lang. Nakalimutan ko yung tanong ko. Ito. Kung ang repentance po, kasi sabi nyo po, ganun si William Branham. Technically kasi sabi ng nakita yung research, member siya ng ganung grupo. At actually may iba pang mga grupo daw na member sa pro. So, pag sinabi po niya na magsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, hindi po ba yun totoo po? Kasi po, sa demonyo po siya. Bro, kahit naman sino eh. 'Di ba? Kahit sino pwede sabihin magsisi kayo sa kasalanan. 'Di ba? Kahit sino, pero ang ginagawa ni William Branham, inilalayo kayo sa tunay na iglesia. Ano yun? Yung Catholic Church, bro. Kaya demonyo talaga si Branham, bro. 'Di ba? Demonyo siya na walang sungay. Ayan. Next question, bro. Next question na. Sabi niyo po, ang Katoliko po ang tunay na iglesia po. At so technically, yung mga popes ninyo, yun yung mga sugo. At si William Branham po, hindi. Ito Yes, po. bro. Oh, Hindi talaga sugo si William Branham, bro. Kasi ang gawin mo, bro, kung patutunayan mo ang Katoliko hindi sugo, therefore si William Branham is messenger of God, ano yan, bro? Fallacy yan, bro, no? So, ang gawin mo, no, patunayan mo si William Branham, sugo yan. So, pause Huwag ka ko muna tumakbo yung sa time. Catholic. Pause ko muna yung time. So guys, paalala ha. Ang paksa natin patungkol, it's all about William Branham. Hindi tayo pupunta sa Baptist, SDA, or Catholic. Pero kung gusto niyo yan isama, wala akong magagawa. Pero as long as merong tayong paksa, doon lang muna tayo kasi hindi natin mariresolve to pagka lumipat tayo ng ibang paksa. No? So bro, focus sa paksa. Pinost ko yung time. Ang time natin, time check, meron na tayong na-consume na 5 minutes and 48 seconds. Balik tayo kay William Branham, bro. So, proceed, bro. Tanong. Start ko na ulit yung time. Resume ko na yung time, bro. ang sabi po ni William Branham, na tao rin siya. At makagawa rin ng mga kasalanan. Sabi niya, kaya kung may sinabi po akong mali na hindi po bumalik sa Biblia at sa aral ng Diyos, please lang po, kalimutan niyo po yan. At huwag niyo na po yung pansinin po pagka di bumabalik sa Biblia po. Mali po ba yun? Kasi satanic siya. Satanic talaga siya, bro. Kahit sabihin niya yan, hindi ibig sabihin hindi na siya satanic. Pag sinabi, ako hindi ako perfecto. Nagkakamali din ako. Diba? Yan din na sinasabi ni Felix Manalo. Yan din na sinabi ni Ellen G. White. Diba? So, ibig sabihin, mga tunay na sila. Diba? Kinakalaban nga ninyo. So, therefore, hindi ibig sabihin na nagsasalita lang ganun, tunay ka na. Diba? Next question, bro. Sige po. Totoo naman yung sinasabi mo na hindi porket nagsasabi ka ng ganun, tunay ka. So, hindi rin ba tunay si Pablo? Kasi nga, si Pablo, sabi niya doon, persecutor din siya ng mga Christian eh. Yan na ba yung tanong mo? Bro, sagot na. Wait lang po. Sir? Pause muna natin yung time. Palatas-tas lang muna tayo. So, shout out sa 44 live viewers. 44,000 live viewers. Bilang sir. Isa lang eh. Hintayin natin si Chong Koyla. I-unmute muna kita. Mag-unmute ka na lang, bro, pag okay ka na. So, shout out kay Prof Manny. Sabi ni Prof, Wala ka, Uncle Boy. Baka nakamute ka, ha? No. So ako na lang mag-shoutout habang wala si Uncle Boy. Shoutout sa mga kaibigan natin. Okay.
Malinaw na ang aking tinig dyan, Yan, guys. naririnig ka na namin. Okay. Alright, so shout out. Meron na tayo na consume at least sa 7 minutes and 22 seconds. Shout out dito kay brother Fred. Ibigan namin, no? Fred the Sinner, you know. Kaya dito na, welcome home. Yun, no? Welcome home daw, no? Balik na ba siya dyan? Okay na, Chong? Okay na po. Alright, so resume bro. Meron na tayo Wala si Uncle na Fred. 7 and 22 seconds bro. Resume. Tanong. Kasi po, si Pablo po, persecutor ng Christians po, specifically Christians. Sabi niya. So, pero sa kalaunan, naging apostol siya ng ating Panginoon. Sabihin natin po na ganun, hindi lang si William Branham, tayo. Naging Bro, magtanong ka, tayo. bro. Bro, Magtanong ka, bro. huwag ka muna maglatag bro. Sige, sige. Kailangan mo muna ngayon mag-set ng question. Kasi nag-set ako ng ng kumbaga platform. Sige, sabihin natin na hindi ba pwede na pagka partisipante ka doon sa mga grupo na yon, ganun ka na ba habang buhay? Ganito bro, no? Yung ginamit mo kay Pablo, si Pablo, he was chosen directly by Jesus Christ. And it was proven by the disciples. Si William Branham, hindi naman siya pinatotohanan ng mga disipulo. Wala naman patotoong disipulo kay Branham. Si Pablo, pinatotohanan ni Pedro. Diba? Si Branham ba, pinatotohanan ni Pedro? Hindi naman, diba? So kaya mali bro. Hindi mo pwede sabihin kasi ganito siya dati, ganyan siya dati. Therefore, sugo na siya. Hindi pwede, Next question. Bro. Kung si Pedro po hindi pinatutuhanan. Last 1 minute bro. Sige po. Saan po ba makikita po sa Biblia na si Pedro po, si Pablo po ay pinatutuhanan ni Pablo na tunay na apostol ng Diyos? Si Pablo pinatotohanan ni Pause ko Pablo. muna yung time. Yes. Ang pagkasabi mo yata bro, si Pablo pinatunayan ni Pablo. Naka-pause yung time bro. Pwede mong i-ano yung mga detail ng tanong mo bro, i-clear. Saan sa Biblia po na pinatutunayan ni Pedro na tunay na apostol si Pablo ng Diyos? Anong verse po yun? Ito, tingnan mo Galatia chapter 2 verse 11. Sabi doon, ngunit nang dumating si Pedro sa Antioquia, hayagan ko siyang sinaway dahil mali ang ginagawa niya. So ibig sabihin, meron silang conversation. Pangalawa, unang Pedro 3:15, no? Sabi dito, no? Turing nyo na rin isang pagpapasensya na ating Panginoon ng ating kaligtasan. Yan. Gaya ng isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo. Ayun kay Pedro. So, time na. 2 seconds na lang. By the way, yan po, nagtatapos ang ating cross-examination. Shout out sa 50,000 live viewers. So, sa mga bago po, meron po tayong debate. Patutunayan po ni Brother Nash ng Roman Catholic Church na si Branham ay yung founder ng or yung kinikilalang sugo ng mga end-time believer, pinapatunayan po na yun po ay satanist, no? At pag sinabi pong satanist, sumasamba po kay Lucifer na Diablo. So, dadako na po tayo sa second speaker. Pro Branham po ito. Patungkol po kay Branham. Isa pong end-time church, si Chong Koila. Brother Chong, 10 minutes bro. You may start bro. Ilang minutes po? 10 minutes 10 po? minutes din bro, kagaya sa kanya. Sige po. Una sa lahat po, sabihin ko na wala talagang patutunguhan tong usapin to. Pero okay lang naman po. Marami naman tayong makukuha ang aral po dito. Una, si William Branham, sa kanyang kabataan at sa kanyang paglaki po, marami siyang mga up and downs. Gaya natin. Dahil sabi niya po, tao lang din naman po siya na nagkamali.
maraming up and downs, marami siyang mga pinagdadaanan, pinagsalihan na mga grupo, kasali siya sa lahat ng maraming relihiyon, sabihin natin relihiyon or grupo. Kasi pag sabing relihiyon, ay ibang usapan niya. Grupo ng mga sekta, like mga Mormons, Baptist, naging Katoliko din siya. Marami pa. So, pagdating sa mga worldly na mga activities, hindi siya excuse doon. So, yun, ang member siya doon sa mga gang or mga yung mga grupo na yun. Yung sinasabi niya kanina, mga kukloks na yun at mga kulto na yun, mga marami siyang pinagdadaanan. So, hindi ko naman dinideny yun. Ang punto ko lang po dito, na medyo medyo sabihin natin na napaka-judgmental naman po pag sabihin natin po na si William Branham satanic yan kasi yun may verses ng ganito, ng ganyan, ating ginaalok nila yung mga ganito, may mga ritual pang parang napaka-judgmental naman po pag ganun natin tingnan yung tao po. Kasi i-part lahat yun, part ng ating paglaki, pagtanda na syempre dadaan tayo sa mga up and downs like doon sa kay sinasabi ko sa kay Pablo. Sinasabi ko sa kay ang ibig ba doon sabihin si Moses, hindi na natin paniwalaan yung si Moses kasi mamamatay tao yan. Hindi na natin paniwalaan yung si Pedro kasi dininay niya yan si Jesus Christ. Hindi naman ganoon, hindi ang basihan sa katotohanan po. Ang katotohanan hindi nakabase po sa mga maling nakaraan o maling nagawa. Ang katotohanan mababase paano sabihin niya, makikita ang katotohanan base sa katotohanan. O ano yung katotohanan? Yung Biblia. Sabihin naman natin, wala naman sa Biblia yun. Wala naman yun sa Biblia si William Branham. Wala nga William Branham na makikita mo sa Biblia. Wala nga Pope Leo sa Biblia eh. Wala ring Pope Francis sa Biblia. So parehas lang naman tayo na may pinanawala ang tao na wala talaga sa Biblia. So, hindi naman kami nagsasabi na, although na may turo kami na, ito aminin ko po sa inyo, alam nyo naman ito, na although na may turo po kami, na ang papuntahan talaga na ito at ang mark of the beast, yung beast na yun, talagang base sa Biblia na makikita, talagang nasa Pope talaga yon. Ang Pope talaga yon. Ay ibang usapan yon. Pwede natin pag-usapan yan sa next time. Mayroon kaming turo na ganon. Pero hindi naman namin sinasabi, si Pope Leo na yon, si Pope Francis na yon. Hindi naman namin sinasabi ganyan kasi po hindi tayo makapinpoint ng tao kasi walang binigay na pangalan doon sa Biblia. Sa atin lang na nag-speculate tayo na siya ganyan kasi ganito, kasi ganyan. Tapos kami, yan yung speculation namin na yan yung napahayag po sa amin ang mga bagay-bagay na si William Branham. Siya pala yung sugo. Siya pala yung makasalanan na tao, na racist na tao. Siya pala yung sinugo ng Diyos para sa ating actually hindi yun para sa lahat, para sa bride po sa kauliliyang panahon po. Siya pala yun. Mr. Moderator po. Hello, Ipos Mr. ko. Ano bro? Meron kang 5 minutes Tanong bro. po ako. Ano yun bro? 5 minutes. Pwede ko po bang part pa ba yun sa paksa po kung
sabihin ko po na Ano? paano yun. Yung si William Branham, paano siya nagiging Bride daw sila, bro, messenger bride. po. O Okay bro, paano- pasok yan. Basta it's all about William Branham tayo bro. Sige Okay po bro, kasi. continue ko na yung time or mayroon ka pa ibang tanong? Nakapost Sige, yung time mo. i-continue Oh, ko na sige, lang. pasok mo yan. Kasi, sige, wala na akong tutol doon sa mga, gaya ng sabi ko, sa sa mga ni-research natin na mga kamalian ni William Branham. Okay na yun. Pero sa amin, nakikita po namin na gaya ng Pope po ninyo, makasalanan din naman yung Pope ninyo, hindi naman yan perfecto. Hindi naman perfecto yun. Hindi rin naman perfecto yung William Branham namin. Parehas lang naman yun. So, nakikita po namin na si William Branham po ay yung messenger na tinutukoy po dito sa let's say doon sa Revelation 10:7 at nandun rin siya sa Malakay yung sinasabi ko kanina sa Malakay 4:5-6. Nandun din siya sa Matthew 13. Nandun rin siya doon sa Romans 8. Marami siyang sa Matthew 25. Maraming mga versikulo at sitas po sa Biblia na nakapatungkol po sa kanya. Kung isa-isahin po natin yan, parang hindi ko kakayanin yun kasi po medyo malawak po yun na usapin. Gaya ng Pope ninyo, kung paano nyo yan po ma-explain na kung saan po siya sa Biblia, malawak din po yan. So, siguro sa next na presentation ko na lang po, doon po na lang ako unti-unting sabihin kung paano si William Branham nagiging messenger po dito sa ating panahon at hindi yung Pope po ninyo. At para sabihin natin na hindi pwede maging messenger yung mga satanic, sabihin ko rin na lang po, hindi rin maging apostol yung mga against sa Christianity. Hindi maging apostol yung dininay si Jesus. Parang ganun lang naman yun. Makasalanan lahat ng tao sabi ng Biblia. So walang excuse doon. So may ilang minutes pa po? Ilang minuto pa? Teka, tinan ko. Meron ka na na-consume, post ko muna. 7 minutes and 46 seconds. Yan yung na-consume mo bro. Tuloy pa ba? Or proceed tayo sa next? Sige, ituloy ko na lang po konti. Alright, sige. Continue bro. Sige. Yun, sabi ko. Hindi na pwede natin sabihin na si William Branham ay satanic kasi po member siya ng mga grupo na yon. At sabihin natin na masamang tao siya. At hindi ko naman i-deny yon. Kasi nga, yon. Pero ang punto ko po dito na ginamit siya ng Panginoon. At sino po tayo na hindi tayo po maniwala sa mga taong makasalanan na gagamitin ng Panginoon? Kung gusto po ninyo, medyo ibahin natin yung topic. Ipatunayan ko po sa inyo sa Biblia na si William Branham ay nandun sa Biblia, hindi lang nakalagay yung pangalan gaya ng popo ninyo. At patunayan nyo po rin na ang popo ninyo nandun sa Biblia, hindi lang napangalanan. Siguro may iba yung paksa kung ganun. Pero okay lang, William Branham muna tayo. Sige po, okay na po. Alright bro, meron ka pang 1 minute. Pero sige, stop natin to. So dadako na tayo sa cross-examination. Para magtatanong po dito ay ang ating first speaker si Brother Nash na sa topic na pinamagatang si William Branham ay patutunayan ko na siya ay isang satanist o sumasamba kay Lucifer the Satan. So, or Lucifer the Devil. Brother Nash, ready ka ba magtanong? Ready na, bro? Alright, you may start bro. 10 minutes. Okay, unang tanong, bro. Sa Malakias, bro. Yes po. Sa chapter 4, verse 5 hanggang 6, sabi mo, no? Yan is si William Branham, tama? Hindi, yung sinabi ko, kasali dun siya.
Kaso ang sabi dito, narito, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Yes po. O pertaining to singular person bro, not for plural. Hindi niya sinabi magsusugo ako ng mga Elias. Yes po. O sabi niya susugo lang siya ng Elias. Yes po. So si William Branham ba tinutukoy dyan? May 3 Elias na nandun sa 456 po. So ang tanong ko si William Branham ba yung Elias na tinutukoy dyan? Yes or no? So, Isa siya doon. 429 time. Bro, ang sagot mo bro, yes or no, si William Branham ba? Para hindi na kayo magulit-ulit. Tapos, pwede ka na mag-explain within 20 seconds. Direct answer bro, si William Branham ba ang tinutukoy dun sa eksaktong verse dun sa Malakias 4 ba yun bro, Nash? Yes bro. Or sa Malakias 4? Ayun yung tanong bro. Yes and no. Mr. Moderator, magulo ka usap bro. Yes and no. So, Pwede ko naman i-explain bakit yes at bakit no. ang sagot mo, yes at saka no. Yes po. Sige bro, Nash, yes at no. At least pumili ng ano yan, both. Pinili niya both, no, yes and no. Sige bro, Yes. 20 seconds. Ano pa? Ako pa? 20 seconds. I-explain ko pa? Oh bro, karapatan mo yun bro. Okay, ganun pala yun. Sige, yes kasi isa siya doon. Isa siya doon, sabi ko, isa siya doon. At saka no, kasi po, yung, kung basahin po natin, yung pagbabalik, ang turning the hearts po. Actually, wala talaga tayo doon sa kasi Next question. Sige Next po. question. Sabi Brother niya Nash. isa siya doon. Next question na bro. Pag na next question, 20 seconds kasi. So isa siya doon. Yes So po. kung isa siya doon, sinong mga scholars bro ang nagbibigay ng patunay gaya ni Pedro, pinatunayan niya si Pablo, 'di ba? O ngayon, Yes, sino naman ang scholar na nagpatunay na yan ay tumapatungkol kay William Branham bro? Sila po ni ano po, ni sino ba yung ano kasama niyo doon sa nakalimutan ko pangalan na. Parang nakalimutan ko po. Pasensya po yung ano ni William Branham. Pero meron niya. Sige, pass na lang Yung kaibigan daw ni William Branham bro. Sige bro, next question. Pwede na, Hindi. pwede na rin yun. Sige. Next question. Hindi niya masagot bro, nalimutan niya. Mm-mm. So hindi ka tutol na si William Branham ay sa demonyo. Tutol ako doon. Ang hindi po ako tututol, yung si William Branham ay naging membro sa mga gawain ng makademonyo. Okay. So naging member siya ng satanic movement, tama? Yes po, yun yung nababasa natin eh. Kung naging member ka ng satanic movement, maka-Diyos ka ba o satanista ka? Satanista ka. Perfect. So Oo. hindi ka tutol na satanista siya. Noon. So noon. Okay. Sabi mo noon satanista siya, meron ka bang mababasang referensya na tinakwil niya, no? Na tinakwil niya yung samahan na kinabibilangan niya, especially the Ku Klux Klan. Meron ka bang reference na sinasabi na dinideny na niya ang Ku Klux Klan? Parents bro. It takes time na it takes Meron time or to- wala? Bro. Meron pero it takes time na i-anuhan ko yun kasi on the spot hindi ko na yun eh. Hindi ko wala. na preparahan yun. Hindi ko mapakita Next sa question tayo, Uncle. Hindi siya prepared So, tama sa ba tanong. yun? Next question. So tama ba yung narinig ko sa'yo kanina na dapat kabisado ang buhay ni William Branham? Tama ba? Yes, kasi po, yun yung sinasabi mo na dapat kasi kabisaduhin nyo po. O so ikaw, kabisado mo ba yung mga pangyayari sa kanya? Simula pagkabata hanggang namatay siya, natural hindi. Hindi. Okay. So, okay na pala. So, ganito bro. So, since wala kang may pakitang referensya na si William Branham i-deny, no, ang pagiging Ku Klux Klan niya, therefore, member pa rin siya nito. Yes or no? Sa ganun po, kasi po hindi. Yes or no, bro? Yes or no? no? Yes. Yes na lang po. So member pa rin siya. Okay. Alright. So, Proceed pakiposin bro, tayo 20 seconds.
Paki-post yung time ko, Uncle. Pinost ko muna. Bro, meron, ganito yung rules, bro. Ang pagsagot 20 seconds, pero pag hindi ka nagsalita at least 3 seconds, bro, automatic next question tayo. Kasi nauubos yung oras na nagtatanong. Binasa ko kanina yan sa rules, no? Sige, sige So, po. Badanas, next question. Next question, bro. So, familiar ka ba sa mga Freemason ay satanic, bro? At Yes, yan ay po. kay Satanas. Mhm. Mm-mm. So, familiar ka ba na si William Branham ay member nito? Yes po. Okay. So, therefore, agree ka na si William Branham, no, ay member ng satanic movement. Yes po. Naging member. Pero it takes time pag-research So, na kung hindi na yun. naging member, bro, so that is past tense. So, hindi na siya member ngayon nito. Yes po. Saan ang patunay mo, bro, na din-announce niya na yan? Na hindi na siya member. Wala akong verbatim na bababasa na in-announce niya na sige, So, saan mo nakuha simula yun, ngayon, bro? hindi na ako member ng ganito, hindi. So, saan mo Base ako nakuha na hindi na siya member, bro? Kasi Base ang po mga, sa kanyang mga ang ano mga po. Freemasons, bro, kagaya ni Joseph Smith, still gumagamit pa rin ng Bible although he is a proudly member of Freemasonry. Ngayon, nasabi mo, hindi na siya member. No? Saan mo mababasa na sinabi na niyang hindi na siya member? Referensya, bro. Hindi ko mababasa verbatim. Binabase ko lang yun sa mga preaching niya po. Kasi si Joseph Smith, bro, no, until he died, no, meron siyang nagtuturo siya, nagpipreach siya about Jesus Christ while he is a Freemason and proudly saying that he is a Freemason. So, ang tanong ko sa'yo, sabi mo, hindi na siya Freemason kasi nagtuturo siya. Yes. So, saan natin makikita na article ng Freemason na kapag nagturo ka patungkol kay Jesus Christ ay hindi ka na Freemason ayon sa Freemason article? May mapapakita ka ba? Kasi sabi niya po, paulit-ulit niya sinabi Ulitin sa ko yung kanya. tanong ko, bro, ha? Sige. Ulitin ko yung Ako tanong ko. mag-explain, bro. Brother, ganito. Badanas, pag kailangan mo ng sabi mo na sa akin. Ang hinihingi niya, bro, yung reference ng doktrina ng Freemason na pag nagtuturo na ng Jesus Christ or Bible, hindi na siya belong sa grupo ng Freemason. Meron parang ka wala daw namang bang may papakita na lathalain ng mga Freemason na ganon? Parang wala namang ganun. Kasi gumagamit din sila ng Bible eh. Wala. Sige, bro. So, Proceed. agree ka? Okay. So, agree ka na ang mga Freemason gumagamit ng Bible? At Yes, gumagamit din sila. Okay, so, agree ka na Freemason si William Branham na gumagamit ng Bible? Yes or no? Yes, mababasa natin yan eh. So, isa siyang satanic na gumagamit ng Bible? Yes or no? Naging satanic na gumagamit ng Bible. Saan nga yung patunay mo, bro? Kung past tense yan, naging. Pag sinabi naging dati. Saan yung patunay mo, bro, na umalis na siya doon? Kasi sabi niya, back to the word. Hindi naman word of God, hindi naman katotohanan. Kasi Bro, pag ulitin ko sinabing yung tanong, ha? Kasi Badanas, ako maging na lang, Badanas. Ako na lang. Brother Chong, ang tanatanong niya, yung referensya na babasahin natin doon na hindi na siya Freemason. Nakasulat hindi na Freemason si Meron daw ba, bro? walang verbatim na babasa na... Hindi, teka muna, bro. Hindi naman tinatanong kung verbatim. Ang tinatanong kung meron ba o wala. Kahit hindi verbatim, kahit nandun lang yung diwa ng Freemason, kunyari, yung ibang term na ginagamit sa Freemason, kahit hindi yung eksaktong Freemason, meron daw ba? Wala. Meron or wala? Wala. Okay, wala. Next Branas, walang sagot ba? So wala ka. So wala rin tayong historical basis na wini-waive na ni William Branham ang kanyang Masonic membership. Wala rin tayong historical basis. Wala akong nakita. Wala kang nakita. So Wala therefore, akong wala nakita tayong historical basis, bro. Wala. Okay. So kung wala tayong historical basis, therefore, he is still a member of Freemasonry. What? Ano? Kung wala kang basis na dininay niya na or wini-waive na niya ang pagiging Freemason niya, therefore, member pa rin siya ng Freemasonry kahit magturo siya ng Bible. Yes or no? Yes po. Member pa rin. Kahit wala. Okay. Kasi wala eh. Ayan. Kasi parang ganito. Sige. Sige.
20 Tuloy. seconds ka, bro. May 20 seconds ako, no? Kasi parang ganito. Parang ganito yun eh. Yung, ano kayo, pero hindi kayo nag-break. Masyota, hindi kayo nag-break. Parang ganun lang yun. So, yung pagiging bride niya, no? Ay, yung pagiging covenant niya ay nandoon pa rin sa Freemason at wala na kay Kristo. Yes or no? Nandun, yes or no mga answer? Sige, yes naman Yes po. or no? Oh yes, okay. So agree ka na nandoon pa rin at wala kay Kristo. Ngayon, sabi mo, bride siya kayo, bride of Christ. No? Pag sinabing bride, that is referring to the covenant. O anong covenant ang ibinigay ni Kristo kay William Branham para masabi kayo ay bride? Hindi nyo naman to paniwalaan eh. Bro, answer, bro. Answer the question, bro. Kasi sabi ng anghel po sa kanya, na kanyang mensahe po ay mag-forerun sa second coming. Anghel daw, bro. Yun yung covenant. Next question. So bro, ano ang Last 1 minute and 20 seconds, bro, ah. Okay. So ano yung covenant na ibinigay sa kanya ng Diyos, bro, para sabihin na kayo yung bride? Hindi ko mag-guess po. So sabi mo kanina, Palinaw, bro. Sige. Next mo na. Okay. Ito po. Gets Doon na? po sa Alright. ano. Continue. Sige. Doon sa may Romans verse 8. Basahin mo siguro simula sa 28 to 30. Doon yun. bro. Sige, Yung wait na basahan. lang, Angel. Wave na. Meron ka pang 1 minute, 30, 40 seconds na 30 lang. seconds na lang yan eh. Okay, Alright, wave. so... Naku, ako naman ayan. yung mga sagot. Ayan po, no? Satisfied naman tayo, both side, no? At diyan po nagtatapos ang pagtatanong ng ating first speaker, si Uncle Nash ng Roman Catholic Church. Shout out po sa aming mga viewers. Stay tuned lang kayo at shout out sa ating mga nanonood sa YouTube, no? At sana ay paki-like, share, and subscribe nyo naman po yung aming channel at paki-share nyo naman po sa mga social media, no? So, ang topic natin sa mga bagong dating, patutunayan ko na si William Branham na kinikilalang sugo ng mga end time church, believers church, ay sugo o isang satanist o sumasamba kay Lucifer na isang demonyo. So, Brother Nash, 10 minutes, bro. You may start, bro. Angel, are you there? Teka, may ginawa yata si Angel. Baka... Angel, Angel, naririnig ako. naririnig ka na, bro. Yan. Okay. So, sige, mag-start na ba ako? Bro, start ko to. You may start, bro. So, sabi ng kaibigan natin na ano daw, si William Branham hindi naman niya dinideny na member pa rin ng Freemason ngayon. So, tama ako. So, yung in-affirm ko as a affirmative, no, hindi dinibunk ng kalaban ko. 'Di ba? So, wala siyang in-against doon sa mga stand ko. Tama pala lahat ng stand ko. So, tapos na laban, tapos na debate. 'Di ba? Appear na tayo, Brother Chong Kuwaila. 'Di ba? So, agree ka na member siya ng Satanic, na hanggang ngayon, Satanic movement pa rin yun. At member pa rin siya doon hanggang ngayon. So, agree ka. 'Di ba? So, ang nangyari kasi, bro, no? Hindi mo dinibunk yung mga latag ko. Kasi Ang topic na, bro, hindi timing naman ka ako lang. nagdidebunk. Timing ka lang, bro. Bro, walang interruption. Nasa rules. Okay. Kaya kanina. Akala ko tapos na. Hindi, bro. May 10 minutes, bro. Rebuttal pa lang to, bro. No? Post ko yun. Okay po. So, kalma lang muna. Makakabawi. Mayroon ka pang mamayang rebuttal, bro. At 10 minutes din. 10 seconds tuloy, no? So, Brother Nash, continue. Wala sanang interruption. Okay, continue tayo, guys, no? Pamute mo na Okay, lahat. okay lang. Okay lang. Masakit talaga tong sasabihin ko. No? Hindi para insultuhin ka, brad, ha? Hindi kita para insultuhin. Hindi naman tayo magkaano-ano. Hindi kita kilala. Di ba? Ang tinitira ko dito is yung maling doktrina nyo. Yung maling paniniwala nyo. Masakit talaga ang katotohanan. Kaya talagang hindi naman kita masisisi kung bakit nag-i-interrupt ka. Kasi nasasaktan ka, tinatamaan si William Branham. No?
Una, sabi niyo siya nasa Malakias. Sinong scholar ang nagsabi na siya nandoon? Diba? Wala. Saan mababasa na reference na kapag ikaw ay Freemason, nagturo ka patungkol kay Kristo, hindi ka na Freemason? Wala rin. Saan mababasa na kapag sinabi na dati siyang satanista, hindi na siya member ng Freemason? Saan mababasang sinabi yan ni William Branham? Wala din. Wala din na wini-waive ni William Branham ang membership niya sa Freemason o sa Ku Klux Klan. Wala. Wala lahat, bro. Diba? So, therefore, ako ba'y lumabas na talo dito sa usapang to? Wala na eh. Diba? Ako sa inyo, bro, magbalik na kayo sa Katoliko. Itigil nyo na yung kalokohan nyo kay William Branham. Itigil nyo na yung pagiging serpent seed na yan. Itigil nyo na yung iglesia ng mga serpiente. No? Itigil nyo na yan, bro. No? Hindi kayo kaya iligtas ni William Branham dahil walang kaligtasan sa mga bibig ni William Branham. Hindi siya ang isinugo doon sa Malakias, bro. No? Kaya huwag niyo na ipilit yan. Okay? Hindi siya yung tinutukoy doon sa Malakias. No? Hindi yan ang parallel verse niya. Ang parallel verse niya ni sa Mateo. No? Ang sinugo diyan si Juan Bautista. Hindi yan siya, no? Hindi yan si Malakias. Kaya huwag niyo nang ipilit yan, bro. Diba? Dahil ipinapakita doon sa Malakias yung kakilakilabot na araw ng Panginoon. Yung alin, ipinako siya sa cross. Nandun ba si William Branham? Wala naman siya doon. Wala naman si William Branham doon. Kaya huwag niyo ipilit yun. No? Ang problema kasi, gumagamit kayo ng mga chapters and verses in the Bible and then kinakapit nyo sa tao. Ay, siya yan. Siya yan. Yan yung danger, bro. Kaya nga naloko kayo eh. No? Ayan yung sinasabi na anghel ng kaliwanagan, si Satanas, no? Kayang magpanggap ng anghel ng kaliwanagan. Mababasa mo yan sa bro? Mababasa mo yan sa 2 Corinthians chapter 11:14. Ang nakalagay dyan, nabasahin natin, ha? And no wonder, for even Satan disguised himself as an angel of light. Diba? Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi kasi bumisita yung anghel kay William Branham. Walang ganun, bro. Diba? Kasi nagpagaling siya na may sakit eh. Bumuhay siya ng patay. Felix Manalo nga bumuhay ng patay. So, pakita ko sa'yo. Diba? Eto, para alam mo. Hindi niya pwede sabihin, hindi kasi bumuhay ng patay. Diba? Kung i-reason mo lang sa akin, no? Si William Branham bumuhay ng patay, kaya therefore, sa Diyos siya, wala yan. No? Hindi ubra yan. Dahil si Felix Manalo, bumuhay din ng patay. So, ano sabi dito? Diba? Ayan, no? May reference ako galing mismo sa mga INC yan, ha? Na si Felix Manalo, according to their magazine, Illustrated magazine, Felix Manalo, no, bumuhay ng patay. No? Ngayon, kung i-reason mo sa akin na si William Branham ay alagad ng Diyos dahil bumuhay siya ng patay, therefore, dapat nag-INC ka rin. Kasi si Felix Manalo, bumuhay din ng patay. Yeah? Kaya hindi pa pwedeng i-reason mo sa amin yan, bro. No? Kaya sasablay ka dyan. So, maraming loopholes, bro, sa aral niya, no? Sa aral ni Branham. No? Kung gusto mo, doon tayo sa bride. Una, walang covenant si God kay William Branham. No? Sasabihin niya, magsisilang kayo kasi pabalik na ang Diyos. Kahit sino sinasabi yan, bro, eh. Diba? Hindi kay William Branham galing yung words na yan. No? Hindi pa pinapanganak si William Branham, no? Lolo niya pa lang yung nandito sa mundo,
Sinasabi na ng Katoliko yan. Magsisira kayo, pararating na ang Diyos. Yeah? Pabalik na ang Panginoon. No, hanggang ngayon, sinasabi ng simbahan yan. Kaya hindi mo pwede sabihin na si William Branham kasi nagsabi, magsisi kayo. Honestly, wala na akong masabi. Dahil tapos na debate kanina pa. Di ba? Sumang-ayon ka na sa satanista siya. Di ba? Tapos na. Ano pa bang sasabihin ko? Di ba? Hindi mo naman dinibunk yung sinabi ko. Ayan. So, doon na lang tayo sa aral nyo. Na bride. Ako, bride daw ko, no? So, walang kobenante ang Diyos kay William Branham. Ang first covenant, mababasa mo yan doon sa Exodus chapter 24 verse 4 to 11, no? Nung inano niya yan, yung ibinigay yung dugo, no? Winisik yung dugo, binuhos yung dugo doon sa altar at iwinisik sa tao. That is the first and last, no? Na covenant na sinasabing blood of the covenant verbatim, no? That is the first and last na mababasa mo, no? Diyan sa Old Testament. At never mo makikita yung blood of the covenant na yan. Last 2 minutes. Okay. Sa makikita mo lang yan, yung blood of the covenant na yan, sa panahon ni Jesus Christ, na sinabi niya, this is the blood of the new and everlasting covenant. So, that is the first covenant, no? And the new covenant, no? Yan yung blood na sinasabing blood of the covenant. Na sinabi doon sa Ezekiel chapter 16 verse 16 na ibabalik ang covenante, the new and everlasting covenant na sinira ng mga tatay nyo. Oh, so yun yung binalik ni Kristo. That's why covenant refers to bride or wedding, no, or marriage, no? Kaya bride of Christ, binigay sa Katoliko yan covenant eh. Binuhos yung dugo sa amin eh. 'Di ba? Yun yung covenant namin. Kayo ano covenante nyo kay Kristo? Wala. Basta lang masabing, bride of Christ kami. Wala, hindi ganun bro. Diba? Ibig sabihin pala, sa Amerika, nag-start ang bridal. So, sablay, diba? Sablay kagad. Kaya, no? So, konting pahapyaw lang yan sa teachings ng mga end time. No? Kasi may iba hindi alam ang teachings ng end time eh. Ayan. So, sige bro. Last Pwede ka 30 na seconds. magtanong. Alright, Okay. wait na. So, yan po nagtatapos ang ating rebuttal. Rebuttal stand ni Brother Nash. At dadako na tayo sa pagtatanong ni Brother Chong. Brother Chong, ready ka na bro? 10 minutes. Mga question ng mga latag. Alright, sige bro. You may start na bro. sabi niya kanina, tapos na daw ang usapan kasi hindi ko naman tinibang. Kasi nga, sabi ko kanina. Ikaw na bro. Kung tanong pala question, to, no? magtatanong ka pa lang bro. Okay po. Sige. Chance mo Hindi yan ako sanay para. sa mga ganito eh. Ito tanong ko po. Kasi parang inaano mo yung bride na bride. Bride po ba kayo? Yes bro. Ang Catholic lang naman ng Bride of Christ bro. Walang iba. Hindi end time church bro. No? Hindi ko mo pinangalanan yung end time church kayo yung bride bro. Dahil walang covenant sa inyo ang Diyos. Kaya nga kayo tinatawag na bride because merong covenant ang Diyos sa inyo. Wala namang covenant sa inyo eh. Next question. Anong covenant po na nasa inyo po? Siyempre, yung body and blood of Jesus Christ, bro. That is the important covenant. Yan ang binanggit sa Exodus chapter 24 verse 4 to 11. No, the blood of the covenant. Letra por letra yan, bro. No? At yan din mababasa mo sa Lucas, no, sa Mateo, no, yung tinatawag na blood of the covenant. Sabi ni Kristo, ito ang aking dugo, no, na walang hanggang tipanan na ibubuhos para sa inyo. O yun pala yung walang hanggang tipanan sa amin yung dugo. Kaya kami bride. No? When you say tipanan, that is referring to wedding o bride, marriage. Sa inyo wala bro eh. Ano pong, okay na pa?
Okay na? Yes bro, next Kasi, question. ano po yung basihan po ninyo na sinasabi nyo na wala po kaming covenant? Wala talaga bro, dahil Paano? Bakit? mga antichrist kayo bro. Dahil Sige. ayon sa agree ka naman na dati kang Katoliko, confirmatory lang. Oh, yes. Oh yes, ayon dun sa unang 1, 2, 18 hanggang 19, sabi ni Juan, mga anak, malapit ng wakas, bagamat malapit ng wakas, darating na ang mga antikristo. Mga dati natin silang kasama. Ang linaw bro, kaya Question walang ba? kabinante sa inyo. Siya namin lang ang tubig kanina. Next question. So, ang Katoliko doon ba nagsimula sa panahon ni Jesus Christ? Yes bro, kami lang naman ng church, even magbasa ka ng mga encyclopedia, dictionary, we are the only church that can trace our history way back to the time of Christ bro. Only the Catholic Church, no? Sige. Doon lang ba kayo nagsimula sa time ni Jesus? Yes bro, kasi tatag kami ni Okay. Kristo eh. Kasi sabi So, ni Kristo, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. O di nag-start nga kami. So, walang Katoliko before Jesus Meron Christ? tinayo nga ni Kristo eh. Diba? Pagtayo ni Kristo, naintindihan mo naman ng Wait lang po. Katoliko, nang ibig sabihin ng Catholic is universal. Oo. Mute muna kita ha. So, may kausap yata, post ko yung time. So, para tasas muna tayo, para tasas. So, hindi natin mag-on mic. Pero Chong, pag okay ka na, pwede ka mag-on mic. No? Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Kung may mga ginagawa ka, pwede naman tayo magpalatastas dito. No? Hindi tayo mahigpit sa mga ganyan. No? By the way, shoutout tayo sa 400 live viewers. Ang commercial muna. Badal to West, may commercial yata yung ating kaibigan na Vice President ng Ethos. Bro, Ayun si Uncle Vice President Ayun. ng Ethos. Sorry po. Uncle Tunes. Magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ay magkakaroon ng commissioning kay Father Ramses Onyes sa darating na June 8. At bago tayo mag-commissioning, inaanyayahan ng mga officer na mag-meeting muna. Yun lang at Ayun. maraming salamat. alright. Yes. So, yun. Salamat sa reminders, Uncle Tues ha. Thank you. Shoutout sa lahat ng mga officers dyan. Brother Si Chong, okay ka Uncle na bro? Tues po. Okay na? Si Uncle Tues po ay Vice President ng Ethos Votum. Siya po yun. Alright. Sige, So, Uncle. resume ko na yung time. Nakakonsume ka na ng 3 minutes and 12 seconds. Continue ko na yung time, bro. Tanong. As in, sinasabi mo na kayo yung bride, ito tanong ko, paano kayo niligtas at paano kayo liligtasin? Siyempre, Mali. Bakit kayo niligtas at paano kayo liligtasin? Siyempre, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, bro. Alam ko naman yung patutunguhan yan, bro, eh. Yung serpent seed. No? Walang ganun, bro. Hindi nakipagtalik hindi nakipagtalik yung ahas kay Huwag Eva. muna tayo sa serpent seed. Alam ko na yan, bro. Doon kasi pupunta yan. Baba muna tayo sa Kaya mapaw. tinatanong mo kung Okay, paano. 20 seconds siya, no? So, bro, meron ka pang, bill ko 10 seconds, no? Brother Nash, wala mo na interruption pag may mga, sasagot. 10 seconds, bro. Clarify. Kaya nga yung tanong mong paano, no? Bakit? No? Kasi bakit? Kasi meron kayong serpent seed. Hindi nakipagtalik si Eva doon sa ahas, bro. Sa monster, parang si Dino na ahas, sa anak ni Zuma. Walang ganun, bro, sa Bible. Next question. Hindi mo nasagot yung tanong ko eh. Paano kayo? Huwag ka magkomento. Ikaw mo na, post the Huwag ka time. magkomento. Bro, wag ka mo nang magsabi na hindi mo nasagot Bakit or ganun? nasagot. Hindi kayo malaya. Sige. Hindi. Kasi nasa pagtatanong ka, diba, ang time mo ngayon, bro, ay magtanong. So, paano niya sasagutin yung hindi naman tanong? Sa time naman ni Brother Nash, ang time niya ay sumagot. Ikaw naman ay magtatanong. Pero mamaya, bro, meron ka naman 10 minutes, bro. Pwede mong ipunin lahat yan. Sa ngayon, bro, ang gagawin mo muna, igagather mo lahat ng sagot niya at mamaya, dun sa rebuttal, edi dun ka ngayon magre-present ng iyong rebuttal. So, clear ba yun, bro? Sige po. Sige. Tinsya po. Alright. So, focus, bro, focus. The same time yung tanong kayo, bakit kayo niligtas at paano kayo niligtas? Yun pa rin yun. Kasi Bro. hindi ko na-satisfy. Bro. Sige. Again, bro,
hindi ka nga pwedeng magkaroon ng rebuttal. Hindi ka pa pwedeng mag-rebat. Kaya nga rebat Tanong bro. yun eh. Ang magre-rebat ka sa rebuttal. Sa Tanong ngayon yun. bro, cross-examination. Ang gagawin mo bro, interrogative. Magtatanong ka interrogative boys, hindi ka mag-re-rebat or magde-declare ng mga against pa sa latag. Mamaya pa yan. May time diyan para diyan. Bro, meron kang 4 minutes and 37 seconds bro. Tanong ka na bro. Sige, doon naman ako sa ano, doon sa ano. Ibig mo bang sabihin sila ni Abraham at David hindi Katoliko? Member sila ng Catholic, bro. No, when you say Catholic kasi, bro, that is referring to the universal family of God, no? Or people of the Lord. Nang ibig sabihin sa salitang Griego na Kyriakon, no? People of the Lord. So member sila ng church, bro. Pero yung in-establish yung church na yan, yung pagkaka-establish ng keys, no, ng church, no, sa panahon niya ni Kristo, sabi ni Kristo, at ibibigay ko sa iyo, Pedro, ang susi ng kaharian ng langit. Ano man ang pahintulutan mo sa langit, siyang pahintulutan, ano man ang pahintulutan mo sa lupa, siyang pinahintulutan sa langit. Yan yung tinatawag na from heaven to earth Next and question. from earth to heaven, bro. Universal yan, bro, ibig sabihin. Sige. Since ginamit mo yung verse na yun, ano yung mga key doon? Of course, bro, yung keys. Yun yung tinatawag na bind and loosing sa Hebrew, that is asar wihitir. Sa Aramaic, asar. Ibig sabihin, dogs namin yan ang mga susi, bro. Kaya wala kayo, bro. Wala kayo. Hindi kayo kasali dyan. Hindi, wala naman tayo sa patunayan na ano at ano Bro, yung gates of question. hell doon? Focus. Yes, ano yung gates of hell doon? Even the gates of hell shall not prevail against it. Ano yung gates of hell? Ibig sabihin, bro, hindi makapananaig ang mga kagaya niyo, bro. No, hindi kayo pwede mag-overcome sa church. Ang pinakasukdulan na kamatayan, hindi kayang panaigan ng simbahan. No? Ibig sabihin, walang makakatalo niyan, bro. No, yun lang yung kaya nga the most dominant Christian religion in the planet, no other than, bro, the Catholic Church, bro. Nasa paanan lang namin kayo. So, ang Next gates question. of hell. Sige, ang gates of hell ba na sinasabi doon, kami yon? Yes, bro, kasama kayo doon sa gates of hell. Ibig sabihin, mga balakid, bro. No? O kapag tinignan natin ibang metaphor ng gates of hell, mga balakid. So, hindi nyo kami kaya. No? Lahat ng espada nakatutok sa amin, SDA, Born Again, JW, no? Mormons, kagaya nyo, no? At mga INC, bro. Lahat ng espada nyo nakatutok sa amin, bro. Pero never nyo kami kayang pabagsakin dahil sabi ni Next Kristo, question. no? Sasamahan ko kayo hanggang sa wakas. Next question. Sige. Ang sinasabi mo po ba na sinasamahan ko kayo hanggang sa wakas? End of the world ba yun? Or Yes, bro, hanggang sa end of the world, bro. Kasi kasama talaga namin si Kristo dahil kung hindi namin kasama si Kristo, bro, wala nang simbahan. Wala nang simbahang Katoliko, bro. No? Kaya nga kami the most dominant Christian religion dahil hindi lang kami religion, kingdom kami, bro. No? Sabi nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kayo hindi kayo kingdom, bro. Diba? Sectarian kayo, bro. Next question. ginamit mo yung kingdom of heaven. Ano bang pagkakaiba sa kingdom of heaven at kingdom of God? Wala, bro, kasi yung kingdom of God, bro, yung kingdom wala. of heaven, that is the invisible kingdom. When you say dito sa earth yung church, that is the visible kingdom dito sa earth. Diba? Kaya meron invisible at visible kingdom, bro. Kayo hindi nga kayo kingdom. Diba? Ano lang kayo, bro? Salingkit-kit. Next Ano ba? question. Next question. Sige. Sinabi mo po na hindi kami kingdom at kayo po ay kingdom at si Jesus po ay
Hindi ko kayang sabihin sa Tagalog. Ito. So, kasi sabi niyo po, nagsimula yung Catholic sa time ni Jesus Christ at doon na establish natural, wala pang Catholic sa ano. Kasi pag sinabing Catholic, universal. Di ba? May universal naman. Kailan nagsimula yung universal na teaching? Hindi sa Oo, panahon yun. ni Jesus Christ, bro. Yung universal na teachings kasi nga 'di ba pinakasalan ni Kristo ang mga hentil, 'di ba? So universal na 'yan, ibig sabihin even yung ibang race, bro, nagpakasal si Kristo. Kayo bawal kayo magpakasal sa ibang race ayon kay Branham. Kaya sablay kayo, bro. Hindi maka-Kristo talaga yan aral nyo, bro. 'Di ba? Ano yan taliwas talaga kay Kristo yan, bro. Next question. Oh, time na bro. 10 minutes na consume. At dadako na tayo sa rebuttal stand ni Brother Chong Koila. Brother Chong, ito na yung rebuttal stand bro. 10 minutes, you may start bro. Sige. Ganito kasi yon. Napakaraming mga verses po na ginagamit po ninyo na napakaganda at napakalawak na usapin doon sa mga verses na yun. Gaya na lang yung anong diferensya sa Kingdom of God and Kingdom of Heaven. Actually, malaki talagang pagkakaiba doon. Hindi ko na iano yun kasi hindi naman part yun sa ano. Ang sa ano naman dito, patunayan nyo na satanic si William Branham. At patunayan ko na hindi. Which is hindi ko naman yan actually mapatunayan na hindi siya satanic. Kasi satanic hindi naman siya. Doon. Oo. Hindi ko yan patunayan. Ang pinaka-purpose ko po dito na nag-engage ako po sa ganitong usapan, hindi para patunayan na hindi siya naging membro doon. Kundi, ang gusto ko lang po patunayan ng isang makasalanang tao na minsan naging membro at hindi pa nga paano naputol siguro kasi hindi ko pa na-research, ewan ko kung meron, hindi pa naputol yung ano niya doon, yung tao na yon ginamit ng Panginoon. So yun lang yung pinakapunto ko dito, na kahit sino, kahit satanic pa yan o kahit masonry pa yan o kahit sino pa yan, pwedeng gamitin ng Panginoon. Kahit nga si Satanas, pwedeng gamitin ng Panginoon na i-test si Job sa ang kanyang mga alagad. O, kita mo yan si Job, sige. Ianuhin mo siya, wag mo lang kunin yung buhay. O, di ba? Ginamit ng Diyos si Satanas mismo para i-test yung tao. Ngayon, yung ginamit ng Panginoon na tao, si William Branham, ano rin naman yun, makasalanan, naging membro ng mga pero hindi yun naging hadlang na gamitin siya ng Panginoon. Siguro, ang pag-usapan natin, paano siya ginamit, at paano ko nasabi na yan yung inaano ko sa inyo kanina, na wala akong na-research, wala akong makitang na ebidensya na sinabi niya, sige, hindi na ako mag-masonry, wala na ako sa Ku Klux at lahat ng mga organization na pang Satanas, wala na ako doon ha, bali transform na tayo. Walang ganun, wala siyang sinabi. Kasi parang parang dumaan lang yung mga panahon at na-convert siya. Gaya ni Paul. Wala rin naman sinabi si Paul na na sabi niya nga dati ako, pero ngayon hindi na ako ha, bali transform na tayo. Pero merong mga passages na parang sinabi niya gano'n, pero hindi talaga hindi siya parang official na ito from now on ganito na. Hindi. The same rin naman yun sa kay William Branham na sinasabi ko po
Paano ko nasabi na hindi na niya yun tinangkilik yung mga aral na yun doon sa pinagmulan niya mga grupo? Kasi nga sabi niya, back to the word na. Pag sinabing back to the word, back to the original, ano ba yung original? Ano ba yung word? Pag sinabi nating word, katotohanan yun. Pag sinabi nating original yun, galing sa Diyos yun. So pag sinabi nating back to the word, back to the original, pareho na sinabi natin na balik tayo sa Panginoon, balik tayo sa katotohanan, kasi yung mga tinuturo ng mga masonry at yung mga grupo na pinagmulan niya, hindi naman yung katotohanan kahit gumagamit sila ng Biblia, lahat, siguro mas magaling pa sa atin yun sa Biblia, pero hindi naman katotohanan yung tinuturo nila. Kaya sabi ni William Branham, balik kayo sa katotohanan, back to the word. Yun yung pinakabasihan na hindi na siya kasali or hindi na niya tinangkilik ang mga gawain sa mga ganong mga bagay, unless lang ito, kung mamaya kung may mapapakita sa akin na pagpasok niya sa kanyang ministry mismo, kung alam mo kung kailan siya pumasok, pagpasok niya from that time until namatay siya, kung may mapakita sa akin na may quotation siya or may video or something, audio ka na mapapakita na sinabi niya na ano pa siya, tawag doon, nag-engage pa siya or pinapractice niya pa yung mga gawain doon sa Ku Klux at sa ibang mga organisasyon mula nung pumasok siya sa kanyang ministry, kasi may time talaga na pumasok talaga siya sa kanyang pinaka-ministry dito sa end time. I mean, nitong end time, sa kahuli-hulihang panahon. Kasi nandito na tayo sa kahuli-hulihang panahon So, may time talaga, hindi yun sa pagkatao, pagka bata niya, hindi yun. May time talaga yun na pumasok siya sa kanyang ministry. At maraming mga kaibigan niya ang kumala sa kanya. Sabi niya, thousands of my friends are gone because of this. Pag sinabing thousands of my friends na nawala sa kanya, kasali na dun ang mga grupo niya. Hindi naman niya official na sinabi na wala na ako doon, pero parang ganoon na rin. Kasi wala akong makita So, yun. Para sabihin natin na hindi na siya kailangan nating paniwalaan kasi naging satanic siya, kasi naging ganito siya, or kasi ganito, ganyan siya, kasi hindi niya pa na putol yung connection niya doon. Para namang sinabi natin nga, pwede rin sabihin ko sa iyo, wag natin paniwalaan yung sino ba yung kausap ko dito? Basta yung kausap ko dito, kung sino ka, nakalimutan to. Di natin yun paniwalaan kasi makasalanan din naman yan. Maraming namang tinatago yan sa kanyang sarili. Parang gano'n na rin yung sinabi natin. Sana wag tayong gano'n. Kasi nga, lahat tayo makasalanan. Pero kahit tayo lahat makasalanan, hindi naman yung hindrance sa Diyos na gamitin tayo. So, ang pinaka-aim na lang po natin dito, kaya nga ako, hindi ko dinibunk yung sinasabi nyo po na patunayan nyo. Kasi nga, hindi po ako nagdidibang ng hindi kumbaga ng totoo naman. Hindi ko naman sabihin na 100% reliable 'yon. Kasi nga wala tayo doon. Pero yun yung mababasa natin wala tayong magawa. Yun yung nakalagay. Di sabihin natin na paniwalaan na lang natin. At sabihin na lang natin yan yung totoo. So, kasi totoo yun, mababasa natin. Alam nga naman na i-deny ko kahit katotohanan. So ganun kami sa ibang ng end time, ganun kami. Hindi kami nag-i-engage sa mga sa mga makita namin ng mga walang kabuluhan. Pag may kabuluhan naman, why not? So, may time pa ba?
8 minutes and 45 seconds bro. Sige, maliit na lang yung time ko. Ganito na lang. Ang masasabi ko na lang siguro na bakit hindi natin tingnan yung mabuting outcome at kung ano yung talaga yung pinaka-purpose ng lahat kung bakit ganito. Bakit palagi nating tinitingnan yung mga mistakes ng isang tao? Hindi naman ano yun. Hindi naman yun basihan ng katotohanan. Ang mga siguro iwan ko kung paano i-explain yun. Pero ganito, parang maiba yung usapan na siguro masasabi ko na lang na patutunayan na lang natin kung sino ang kung bakit si William Branham nagiging sugo ng Diyos at patutunayan mo rin na ang Pope niyo ang sugo ng Diyos. Yun na lang. Ibahin lang natin. Huwag na natin yung pag-usapan ng mga mali nila kasi parehas naman tayong nagkakamali. Time. Sige. So, dyan po nagtatapos ang rebuttal stand ni Brother Chong ng end time. Brother Nash, andyan ka? Yes, sir. Alright, so pwede ka na magtanong bro. Start. Ang tanong ko, sabi niya, dapat mag-back to the word daw. Pag sinabi na back to the word, sugo ka na. Di ba? Hindi. Kapag nagsalita ka ng back to the word, isa ka ng sugo. Ganun ba ibig Hindi sabihin? ganun. Hindi. Okay. Bro, medyo malakas yung background mo, bro, ha? Sorry Malakas po, yung kasi background mo lang. may mga kami dito. Okay. Okay na po. So, Next question, bro. Okay, kung back to the original, sabi mo, naniniwala ka ba si Kristo ay historical figure? Katotohanan po siya. Yes. So, naniniwala ka he's a historical figure? Yes. Yes. Okay, kung naniniwala ka na he is a historical figure, therefore, he established a historical church. Naniniwala ka? Yes. Okay. Ngayon, kung historical church yung tinayo ni Kristo, no? Anong history niya, bro, na nagpapatunay na nagmula nga kayo kay Kristo, bro? Siguro hindi ko kaya sagutin ng 20 seconds yan. Next question, bro. Next question. Sabi mo, historical church kayo. Before pinanganak si William Branham, bro, sinong kasama niya, bro? Kasi hindi naman nagsimula sa William Branham ang church. So, wala. So, hindi kayo historical church, bro. Ganun ba? Hindi, tinatanong Question kita. yun, bro. Question yun. Hindi So, daw ba hindi ba kayo kayo historical historical church? Yes or no? Yes or no lang ba yan? No. Yes. Parang tama lahat parang mali lahat ng sabihin ko. Ano ba yun? Di ba tinatanong niya kung kayo daw ba ay historical church? Yes or no? Sa time ni Kristo. Yes. Oh, yun. Yes. So, historical church kayo. O sige, magbigay ka ng pangalan ng pastor nyo during the 2nd century AD, bro, after ng mga disipulo. After? Sige po. Unang-una po, after po ng disipulo, Mga pastor nyo, bro. ito sabihin mo, 20 seconds lang. Padre Irenaeus. Mga saints nyo to, mga saints. Si Irenaeus, si Columba, si Martin. Ulitin na itanong, Uncle Boy. Ha? Ano ba? Ulitin na itanong, ha? Magbigay ka ng pangalan ng mga pastor nyo. Sabi mo, historical church kayo, ha? Magbigay ka ng pangalan ng mga pastor nyo, no? During the 2nd century AD. Second Pastor century? nyo. Hindi katoliko, bro. Pastor nyo, tinatanong mo. Hindi talaga? Sabi second mo, century. historical Sige. church kayo, bro. Second century, si Irenaeus at si Martin. So, sinabi end time pastor sila, bro? Hindi yan end time. Malinaw yung tanong ko, bro, ha?
Magbigay ka ng pangalan ng mga pastor nyo during the 2nd century, bro. Kasi sabi mo, historical church kayo. Kasi hindi ganun ang end time nag-work eh. Pangalan, end bro. time. Teka muna, bro. Ah. Ang tanong sa category, bro. Irenaeus at Martin, Pangalan. Columba. Hindi, bro. Hindi daw Catholic, bro. End time, bro. End time ng ng end time pastor. Hindi nyo lang naunawaan ng mga ministry nila eh. Bro, bigyan mo lang ng, wag ka muna bro mag-rebat tapos na sa rebuttal. Ang karapatan mo ngayon, sumagot sa tanong, ang category, pangalan ng end time pastor ng 2nd century. Wala. Ang history church nyo. 2nd century sinasabi nyo eh. Wala namang end time doon. Diba sabi mo kanina, Iba tawag historical doon. church kayo, bro. Kasi when you say, ang tanong ko sa'yo, nag-layout ako ng foundation ng question ko. Si Jesus Christ ba historical figure? Sabi mo, yes. Si Jesus Christ ba, since he is a historical figure, is he established historical church? Yes. Okay, kayo ba historical church? Yes. O ngayon, sino ngayon ang 2nd century pastor niyo, bro? In the first place, hindi si Jesus Christ yung nag-establish. Mr. Moderator, nag-oo siya kanina eh. Alright. So, Meron palang ang first tinatanong, place. bro, Oo. hindi kung si Jesus on. Ang tanong, bro, sino ang pastor nyo na umiiral na pastor nyo nung 2nd century? Kasi nasa history na yung napunta. Yung tayo napunta. Si Irenaeus nga, si Martin. O yun do, bro. Ang sagot niya. So may mababasa ka? End time pastor yan mga yan? Kasi ang tanong ko, pastor Hindi yan bro end eh. time. Ba't sumasagot ka bro? Anong tanong ko bro? Pakiulit. Ayun yung tanong niya. Ano daw tanong niya? Ano pa? So, ito bro, ang tanong niya, ano daw yung kaninang tanong niya? Naintindihan mo daw ba? Yung Naintindihan ko niya? naman. At hindi Ano yung tanong niya? Ang sabi niya po, ang sabi niya po, magbigay po ako ng ng pangalan ng nakakatang time magbigay daw po ako ng pangalan ng pastor namin sa 2nd century. Ay sabi ko naman, wala namang end time. Hindi naman end time tawag na sa amin doon. Hindi naman end time. So walang pastor doon. So, ibig sabihin, walang end, yung binigay mong sagot bro, hindi sila end time pastor. Hindi sila end time pastor kasi kung basahin mo yung kamali sa sige. Brother Nash, next question bro. So, Narinig na. hindi daw sila end time pastor bro. So, Continue ko yung time. So mga Catholic sila bro, yes or no? Mga Katolik yun. So ibig sabihin Catholic ka? By definition, yes. Ano by definition yes? Yes, by definition, but in practice, no. O sila, ayan sila, mga pari yan. Kagaya niya ni Irenaeus. So by definition mismo, no? Tsaka yun sa practice. So pari sila. So ibig sabihin, mga pari mo sila? Noon. Yes. Sabihin natin yan. Great. So sa Uncle Boy Letra. Ay, 5 minutes. I-wave ko na wave ko na bro. Kasi parang nalalakuhan tayo. Alright. So, dyan po nagtatapos ang ating cross-examination sa pagtatanong ni Uncle Nash. Last na set ng tanungan na yon. So, doon na tayo sa conclusion. Sa conclusion, ang una magko-conclusion, yung second speaker. Lagi-lagi yan. So, Brother Chong, last 5 minutes conclusion, bro. Pag sinabing conclusion, yung kabuuan nung adjustment ko na. Kabuuan nung debate, yung final conclusion ba? No? So, 5 minutes, bro. Pwede ka na magsimula, Brother Chong. Sige po. Ganito ang pinaka-conclusion sa usapan na to. Alam ko naman na maging ganito talaga yung mangyayari kasi pag pasukin mo yung mundo ng message or end time message, napakalawak. Alam ko naman sa Katoliko ganun din.
So, maraming mga bagay-bagay na hindi kaya nating pag-usapan sa 20 seconds at 10 minutes. Kaya nagkaganito. Meron tayong mga misunderstanding kasi nga una may mga pride tayo na hindi talaga ako magpapatalo. Hindi naman ako ganun. Na ayaw ko magpatalo. May hapon, ma'am. Wait lang. Oh, pwede good. Ha? Oo. Just, ano yun? Jamila. Oo, kita ko nisa. Okay. Pinush ko yung time mo, bro, ah. Bakit tumatakbo? Hintayin ka namin. Sige po, salamat po. Sa diin siya nga ano, ma'am? Ano ni siya nga? I mean, ano ni siya nga IT, ma'am? So, minute ko muna si Brother Chong. No? Take over muna natin yung mic. So, alright. Sana nag-enjoy kayo sa debate. Nasa conclusion na po tayo. I think comment naman kayo dyan sa mga conclusion nyo rin po. No? Pwede rin po kayo mag-conclusion dyan gamit ang comment dyan sa live. No? Shoutout po sa 400 live viewers. Sa YouTube, shoutout din po sa mga nanonood sa YouTube na share nyo po yung aming live at para marami pong makinabang sa ganitong klaseng usapin na kapupulutan po ng aral. Ito po yung ginagawa po namin nito. Ito po yung gusto namin maging kapakinabangan sa lahat ng mga taong nanonood. So, pwede po kayong tumulong sa pamamagitan po ng pag-share ng link, pag-heart or like, and comment po. Para po sa mga ganitong usapin. Hindi na po, nila po iba pa. Wala po kaming sahod dito. Libre lang po ito. Ito po yung aming tinatawag na, sabihin na natin ito ay panata na namin, no? Nabinigyan kami ng ganitong klaseng pagkakataon. At wala po kaming sahod dito sa aming ginagawa. Wala po nagpapasahod sa amin. Ngayon, pwede po kayong mag-share. Yun na lang po yung inyong tulong, no? Sa aming live. Para po marami po pong tao na kinakaukulang tao na makapakinig ng ganitong klaseng usapan. So, hintayin lang natin si Chong Koy ng isang end time, no? Shoutout sa 400 live viewers, no? Dito po kami ngayon sa TikTok. So, shoutout natin sa mga nandito, kay Brother Adonis, kay Brother Bench, kay Ruel Tio, kay Mahiwaga. So, bibigyan ko pa ng Brother Chong, andyan ka na ba, bro? Or pwede mo naman i-wave na kung talaga na busy ka na. Alright, hintayin natin siya, no? Shoutout kay Kuya Romy, kay Konami. Salamat po sa pag-repost. Salamat po sa pag-repost. Guys, sa lahat ng mga nanonood dyan, pwede po kayong mag-repost. Kasi pagkatapos itong ating debate, ba tayo mag-Bible study? May oras ba? Magandang hapon, Brother CJ, no? Si CJ, no? CJ Reliaca, no? Nandiyan po yung bagong converted into Catholic, no? Masaya po kami na may natutulungan po kami na makakaya nyo. Okay na, bro. Brother Chong, sige, bro. Pinost ko yung time mo. Meron ka na na-consume na 1 minute and 4 seconds. Resume ko na, bro, kung nagsalita ka na. Sige. Okay na po. Bali, ang conclusion po dito. Una, nagpapasalamat po ako sa open po na fellowship po ninyo dito kasi yun lang naman yung kasiyahan po natin na makapag-bahagi ng mga salita ng Diyos kahit saan. At doon nagpapasalamat po ako. At sa mga bagay-bagay po na kasi pag Biblia ang pag-uusapan, medyo malalim talaga yun. At naintindihan ko naman na hindi tayo magkaintindihan kasi nga meron kayong belief na paano yan? Meron din ako at naniniwala ka na totoo yung sa inyo, naniniwala din ako na totoo rin sa akin. So siguro may mga bagay lang na ibahin ng usapan na patunayan at ewan ko kung mag-work yun. Pero
ganun pa man, nagpapasalamat ako sa inyong lahat dito. Ang maano ko na lang siguro na ang sinasabi mo na masakit yung katotohanan. Yes, masakit talaga yan yung katotohanan. Pero pag kung sabihin natin na ano ako na nasaktan ako doon, wala ako hindi ako nasaktan kasi nga hindi ko lang siya ma-explain ng ganun kaliit ng time. Ano niya lang siguro nag-pray na lang ko po kayo kasi nga meron talagang magaganap po. Pero ganito, pasalamat na lang po ako sa lahat ng sana po wag na lang po tayong judgmental po. yan lang yun naman na wag na tayong judgmental sa ating sariling pag-judge. Ang gagawin nating judge po yung Biblia po. Kung saan po wag tayo gumamit ng mga sitas na parang applicable lang sa kausap nyo po, hindi applicable sa gamit tayo ng sitas na applicable sa ating dalawa. Tingnan natin kung saan sa atin ang nandun at wala dun sa sitas na yun. Kasi minsan gumagamit lang tayo ng sitas na parang taming lang na dito ako hindi ganun. Gamit tayo ng sitas na applicable sa ating dalawa. Tingnan lang natin kung nandyan ba talaga tayo or bagay ba yung gamitin or hindi. Kasi yung mga formula na ginagamit ng mga tao, mga lang yun eh. Kumbaga, man-made yun eh. Excuse me po. Ano ni sabab? Nawala na. Commercial lang, Kel. Commercial. Nangyari. Uncle Boy, diyan ka ba, Uncle Boy? Ay, nakamute pala rin ako, no? So, pinost ko yung video niya, meron siyang 1 minute na natitira pa, no? So, shoutout muna tayo dito, no? Siya na kayo, na-mute pala ako. So, CJ, magandang hapon, Brother CJ, yung ating bagong kaibigan na, guys, kaibigan natin si CJ, no? Welcome nyo. At syempre, si CJ kasi, yung bagong converted into Catholic, no? Kaya niya inimas ang kanyang puso ng banal na Espiritu Santo, kaya na-convert siya sa Catholic. So, ang dapat natin gawin, syempre, magdiwang tayo. So, masaya ako para sa Brother CJ, patuloy ka sana mag-aaral at gabayan ng Diyos, no? Brother Chong, okay ka na? 1 minute ka pa, bro. Pinupost ko agad. Salamat po. Pasensya na po sa mga interruption po. Okay lang. Continue mo na, bro. Sige, ito na po. Salamat sa Panginoon na nag-usap tayo. Sana magkausap pa tayo sa susunod. Kasi maraming mga bagay na dapat talaga pag-usapan sa Biblia. No? So, God bless ating lahat. At mga malalaking topic yung inopen nyo po. So, napagagandang pag-uusapan. Hindi kaya sa 20 minutes at 20 seconds yun. So, mas mabuti sana kung meron tayong malawak na time. Okay po, salamat. Alright, so dyan po nagtatapos ang conclusion ni Brother Chong. Brother Nash, pasok, 5 minutes. Okay, ayun. Maraming salamat. Doon sa kaibigan natin si Chong, no? Pasensya na bro kung masakit yung mga sinasabi ko, pero hindi tayo nandito para magkaroon tayo ng sugar coating, no? Talagang sasabihin namin sa inyo yung katotohanan. At therefore, alam ko naman na hindi yun ganun kadali, no? Sa part mo. So, ang point lang natin dito, no, at ang tema natin is patutunayan ko yung dapat kong patunayan, which is hindi ka nag-oppose. So, napatunayan ko. So, lumalabas talagang tama nga ako. No? So, tama talaga ako. Walang mali sa sinabi ko. So, at hindi po pride ang pinaiiral namin dito. No? Bilang Katoliko po, pag kami nakikipag-usap, hindi po pride. No?
katotohanan po yan because the truth will prevail. No? At yung ginagawa namin dito na pakikipag-usap sa inyo, yan po ay para sa benefits nyo. So, ang nakakalungkot lang, sabi niya, dapat papatunayan mo, si Brana masugo, papatunayan ko yung Popang sugo. Which is, yung doctrine nyo, hindi kayang mag-stand, no? Nang hindi a-attack sa ibang doctrine. No? That's the funny part. No? Kapag doctrine alone lang ninyo pinag-uusapan natin, hindi nyo na kaya itong panindigan. Kami po, bilang Katoliko, kung ang pag-uusapan ay doctrinal lang, especially Catholic doctrine, paninindiganan po namin yan nang hindi namin naatakihin ang mga doktrina nyo. No? Kaya po namin i-stud at ipakita ang ganda, no? At yung tinatawag na beauty of the doctrines na in-establish ng Panginoong Diyos para sa tunay na iglesia. No? I-establish po namin yan nang hindi namin sasagasaan ang doktrina nyo. But, yun nga lang, mararamdaman nyo, no, na mas maganda nga lang ang doktrina namin kaysa sa inyo. No? Kaya ang nangyari dito guys, no, nakita nyo, dapat, sabi niya, dapat baguhin natin ang tema. Patutunayan ko si Branham, tapos patutunayan mo ang Santo Papa nyo. So therefore, ang gusto niya, a-attack. Ngayon nga lang si Branham nga yung pinag-usapan natin, hindi matindigan. Di ba? See? Ang gusto niya mangyari, diversionary tactics. A-attack lang siya. Kasi hindi na niya i-stand si Branham dyan. A-attack lang siya ng a-attack doon sa Santo Papa. Ayan ang gusto niya mangyari. But unfortunately sa'yo bro, no? Kahit Santo Papa lang yung topic, hindi talaga kayo mananalo kahit hindi mo isali si Branham. No? Kaya yan po talaga ang tunay na doktrina ng simbahan. Wala pa nakakatalo sa simbahan bro sa mga debate. No? Kaya nga kami 1.4 billion Catholics around the world. Yan ay sa pangunguna ng Santo Papa, no? At ng mga doctors namin, mga scholars namin. No? Kaya wag na po. Wag niyo nang pilitin na tama si Branham. Malalim yung aral ni Branham. Hindi mo pa naaral ang aral ng simbahan, bro. Diba? Hindi niyo pa naaral. Kaya aralin niyo yung aral ng simbahan. No? Therefore, itong debate na to, no? Hindi ko po hinangat yung bangko ko, no? Alam naman sa mga nakikinig dito, no? Hindi po pride. Nakita niyo po yung sagutan natin dito. Diba? Nakita niyo yung tanungan natin, sagutan. Yung nilatag kong presentation kanina, hindi niya dinibang. Diba? So alam na, no? Alam na po kung ano po yung meron, no? Sa aral ng mga end time church. And take note, aral po ng end time church, no? Yung ahas nakipagtalik kay Eve. No? Yan po yung tema nila. Kapag di ka naniwala dyan, di ka maligtas. No? So, isa po yung sa problema. Kapag hindi mo tinanggap si William Branham na propeta, hindi ka rin maliligtas. So, ibig sabihin, Coredrentrix, no? Si William Branham. No? Nasa kanyang kaligtasan. Pangalawa, ang doktrina na tinuro ni William Branham, no? Mga walang mali, no? Lalabas, infallible si William Branham. Nagagalit sila sa Papa, sa mga Pope. O bakit yung Papa niya tinatawag niya infallible? Di lumalabas, maging si Branham pala infallible. Diba? Kasi walang mali sa mga doktrina. So, yan, no? Ang dami yung error, bro, no? Ang daming error talaga ng mga end time, no? At hindi lagi nila sinasabi, ang Diyos nagbibigay ng mga revelasyon sa iba't ibang panahon. Kaya sa panahon ng mga Katoliko, sa panahon ng mga Protestante, sa panahon ni William Branham, mali po, wala pong ganoon. Kabisado ko aral niyo, bro. No? Alam ko yung mga aral niyo. Anyways, Alright, time na, Brother Nash. Uncle Boy, maraming salamat. Time na. Alright, so dyan po nagtatapos ang ating mapakaganda at knowledgeable na pag-uusap sa araw na ito. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Congrats both side. At ito po ay